Sunshine News Blast. Sumasambulat sa buong Senator Bato rumesba kay Congressman Acop kaugnay po sa hindi pagdalo sa mga pagdinig sa Kamara. Sabi kasi partner ni Congressman Acop kay Senator Bato, huwag kang magtago sa sayo ni VP Sara. Ba, alamin natin ang reaksyon mula kay Troy Gomez. Troy! MJ, sinagot ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang pasari ni Antipolo Congressman Romeo Acop na nagtatago ang senador sa likod ng palda ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senator Bato, hindi kinakailangan magtago sa palda ng iba sapagkat ang mga kalita ng Kamara ay hindi makakapinsala sa kanya. Si Bato ay ang pinasaringan ni Acop o pinaringan na nagtatago sa palda ni Vice Presidente Sara Duterte na mapatuloy ang investigasyon ng Kamara tungkol sa kampanya laban sa iligal na droga ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ulit-ulit ay kaniliwanag ni De La Rosa na hindi siya dadalo sa investigasyon ng Kamara dahil sa interparliamentary courtesy at hindi dahil natatakot siya sa mga tanong at aligasyon maaari ibato sa kanya. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kumahal, Troy Gomez nag-uulat, kapartner mo sa Balita Servicio. Partner News Blast. Ng publiko laban po sa ilang media outlets na nagpapakalat daw ng fake news. Recognize sa larawan ng bise na nasa beach imbis na mag-attend sa ginagawang plenary deliberations ng Kamara nitong Lunes, September 23 sa panukalang budget ng Office of the Vice President sa 2025. Sa opisyal na mensahe ng OVP, sinabi nito na hindi nakikipag-usap si VP Sara sa mga tao nito noong Lunes, partikular na sa Vinsons at Daet Camarines Norte at Legazpi bilang pangalawang Pangulo hinggil sa kasalukuyang pangyayari sa bansa. Nandun pala si VP Sara nakikipag-usap sa mga tao sa Daet, Camarines Norte at Legazpi sa Albay. Mabilis lang din nila itong ma-confirm sa mga post ng mga residente sa nabanggit ho ng mga lugar. Ang tinutukoy naman na larawan ni VP Sara na nasa beach ay nangyari noong nakaraang weekend pa. Sunshine News Blast. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Business News Blast. Target kayo ng micro, small and medium enterprises mula Eastern Visayas sa mga kuha po ng 40 million pesos sa kabuang sales mula sa gagawing Bahandi Trade Fair sa Metro Manila. Sa pahayag po ng DTI Eastern Visayas na sa 158 producers mula sa 60 probinsya na sa nabanggit na rehiyon, ang sasalid kukuha po ng kanilang itinakdang goal. Ibibida naman ng Western o ng Eastern Visayas sa Bahandi Fair ang mga produkto tulad ng peanut butter, Carabao milk, ginger tea, coconut wine, suman, native bags, baked products at marami pang iba. Pupunta tayo doon, partner. Gaganapin ang Bahandi Trade Fair sa October 3 to 7 sa Mandaluyong City. International News Blast. Nasawi ang nasa 50 katao at sugatan ng mahigit 300 individual ng atake ng Israel ang Lebanon. Umaga nitong Lunes, Setyembre 23, nang nanawagan ng Israeli military sa mga sibilyang malapit sa kung saan ang mga Hezbollah sa iba't ibang lugar sa Lebanon ang agarang lumikas bago ang pag-atake. Sa isang video ay sinabi ni Israeli Defense Minister Yoav Gallant na ipagpapatuloy nila ang pag-aatake sa Lebanon hanggang makuha nila ang kanilang target na maibalik ang mga residente ng North Israel sa kanilang mga tirahan. Matatandaan naman na nauna na ring sinabi ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na gaganti sila sa Lebanon matapos nawalan ng tahanan ang libo-libong mga Israeli dahil sa pambobomba ng Hezbollah sa hilagang bahagi ng kanilang bansa. Sports News Blast. Pinapahinga muna o pinapahinga man, ngunit tiniyak ng TNT Tropang Giga na makapaglalaro si Ronde Hollis Jefferson sa playoffs. Ito yung tinaguri ang lefty Kobe. Ayon ito kay TNT head coach Chot Reyes, nakita na rin po na pagkakaroon ng minor health issues na Kim Aurin, Calvin Oftana at Ray ng Batak. Sa playoffs ay asahang unang mga kalaban ng TNT ang NLEX Road Warriors. Ulit game naman nila ay kontra North Fort Batang Pier, kung saan panalo nila ang laro sa score na 99-79. Showbiz News Blast. Itinalagang Goodwill Ambassador ng Korea Committee ng UNICEF si Felix ng K-pop boy group na Stray Kids. Ang seremonya para dito ay ginawa na noong September 21 sa headquarters ng JYP Entertainment, ang talent agency ni Felix.
Deserve na rin ng singer rapper ang pagiging goodwill ambassador dahil nakailang bigay na ito ng donasyon para sa UNICEF. Bumisita na rin ito sa bansang Lao kasama ang iba pang staff ng UNICEF para silipin ang kalagayan ng mga kabataan doon. Pahayag naman ni Felix, mas lalo pa siyang inspired na tumulong sa mga kabataan saan man panig ng mundo kasama ang UNICEF dahil dito. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Salita ng Ama sa pamamagitan ng hinirang na anak ng Diyos, Pastor Apollo C. Kibuloy. When you are in the midst of trouble and you are calm and you are not afraid, that is when you know you have peace. Kapag ikaw ay nasa gitna ng kaguluhan at ikaw ay kalmado at hindi natatakot, doon mo malalaman na ikaw ay may kapayapaan. Thank you for watching, and before you go, please do not forget to subscribe to my YouTube channel, Hussein Batyut, click the like button and share. Shukran.